Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa sa Parada, Valenzuela City mga kamaster. Meron po tayo ditong aircon na tatak ay higher. Ito po. So ang complaint po ni sir ay hindi talaga masyadong lumalamig ang aircon na to, no? Ito po ay nilipat ito po ay galing sa kabilang kabilang apartment. Nung nilipat ho dito, nung pagkatapos mag-install, ayun na, hindi na ho talaga masyadong lumalamig at hilaw mga kamaster. Kung hindi pa yan nila i-16, hindi pa mararamdaman yung lamig kahit naman papaano. So tuklasin po natin mga kamaster, no, kung ano nga ba talaga ang problema ng aircon na to, bakit hindi masyadong lumalamig. Isang taon pa lang mga kamaster. Okay? So punta ho tayo sa labas para makita nyo ho kung ano ang issue talaga ng aircon na ito, bakit hilaw ang lamig. Okay, yan, pakita natin yung bisibisihan, no? Yo. So akyat ho tayo dito. Yeah. Yan, no? Ang kanyang pressure ay 125 PSI at kung inyo mapapansin yung under ho yung tunog ng compressor ay hindi ho normal. Ayan. So ang kanyang pressure ay 125 at ang kanyang pirahe ay 5.5 amperes. Ngayon, tingnan natin, no? Sagutin natin yung problema ng ating minamahal na customer. Bakit hilaw yung lamig ng kanyang aircon na ito isang taon pa lamang at nang lumipat sila ng apartment dito ay tinalipat. Bago naman ilipat, walang problema sa lamig. Ngayon, after malipat, ayun, naging hilaw yung lamig at umingay ho yung compressor. Anong sanhi? Bakit maingay ho yung compressor? Ito po yung dahilan. Okay? So, sukatin ho natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So 6 na dangkal lamang ho, kung ating mapapansin, ilang metro ho ba yung 6 na dangkal? Ibig sabihin, mas mababa ho, short cycle ho yung ating tubo mga kamaster. Kaya nga po, kapag halimbawa back to back yung installation ng ating mga aircon, pinapakiusap ko sa ating mga minamahal na technician at mga customer na ang requirements po kapag back to back kailangan po ay 3 meters man lamang. Huwag po nating paabutin ng less than 3 meters. Kapag less than 3 meters po, ang mangyayari po niyan, magiging short cycle ho yung ating compressor na magiging sanhi ng kanyang pag-iingay. A few moments later. Yan mga kamaster, namamatay. Yan ang problema dyan. So nung namatay yung compressor natin, syempre nawala na rin yung nawala na rin syempre yung ingay. Yung amperahe niya ay ayan, 0.4. Wala na, shutdown na. So, yun nga po mga kamaster, no, kaya po siya namamatay, no, kaya nawawala ho yung lamig kasi nga po namamatay ang compressor. Tingnan ho natin dun sa loob kung may error. Yan ha. Tingnan nyo ha, yung kanyang standing pressure ay 200 PSI mahigit. So, baba ho tayo. Yan o, yeah. So, yung mga kamaster, no, ayan o, akyat tayo dito. Yan. So, wala naman hong error. Namamatay ho yung compressor pero wala namang error. So bakit ho namamatay ang compressor? Kasi nga po nabubulo na yung ating compressor mga kamaster. Tama sabi mo. So, mga kamaster, no, paglabas ho natin, umandar na naman siya. Meron tayong nakukuhang 148 PSI. Ayan o. So maingay ho talaga yung ating compressor. Kaya nga po ang suggestion po natin dito, no, ang unang solution po natin dito ay palitan ho natin yung tubo at lagyan ho natin ng panibagong tubo na kailangan paabutin po natin ng 3 meters. 2,000 years later.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito ho muli tayo mga kamaster, no? Kami po ay bumalik, no? Para ayusin ho ito, no? Magre-repiping ho tayo. Ayusin po natin yung piping na ito. Kukumpletuhin po natin ng 3 meters kasi ito ay talaga napaka-easy po ng kanyang piping mga kamaster. Okay, so simulan po muna natin sa pagpa-pump down. At the same time, ibababa ho natin yung outdoor unit para makapag-loop ho tayo ng maayos. Okay? Okay, so mga kamaster, no, sabi ko nga sa inyo, back to back lamang ho ito. Ito na ho yung ano, no, ito na ho yung flaring ng ating indoor unit. So ang nangyari ho, tinanggal na ho nila yung flaring, no, then naghinang na lang ho sila. So pinapakita ko lamang ho sa inyo, nandito na rin ho tayo dudugtong maya-maya lamang dahil nga po yung flaring ng unit na to ay pinutol na ho nila. Okay, so pagka pinutol ho natin mamaya ito, susukatin ho natin kung ilang meters nga ba ito mga kamaster. Okay. Okay, so nabaklas na ho natin itong tubo mga kamaster. So ito na yung pagkakataon, no? Nasusukatin na natin. Yan, start sukatin mo nga. Yan, mula sa yung 1/4, iyon. Ayan. Para makita nyo ho, no? Lalong-lalo na sa mga minamahal nating customer, baka ho kasi yung length ng inyong tubo ay ganito kaiksi. So pagka ganito kaiksi, isang malaking posibilidad na masira agad ang ating compressor kasi nga po, short cycle. Ilan ang stud? 135. 135. So 1.3 meters lang mga kamaster. Sabi ko nga sa inyo dapat at least mga 3 meters. Ang minimum ho natin ay 3 meters. So mayroon po tayo dito nga nakalop na. So ito ho ay ito po ay 3/8, ito po ay 1/4. So kung makikita nyo, ilatag natin stud. Latag, tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga kamaster. Ayan, ganun. Magsimula ho tayo doon. Ayan. Ayan. So itapat mo doon sa pinaka-umpisa, doon sa flaring nut. Ito, ng unit, yan. So dapat, ito pa ho. Ayan, ayan. Kung mapapansin nyo, napaka-iksi, mga kamaster, no? Napaka-iksi ho ng itong tubo na to, no? Substandard po talaga yung length. Dapat, ang standard length natin ay 10 feet. Kung mapapansin nyo, yan, no? Ang laki po ng kulang, mga kamaster, yan, no? Kasi ito po ay 10 feet. 3 meters ho ito, mga kamaster. So kapag ganito nga ho kaiksi yung ating tubo, ang unang-unang mangyayari, mabubulunan po ang ating compressor. Nanginginig ho ito. Kaya kapag nanginig ang ating compressor, dahil nga po short cycle yung ating refrigerant, no, at yung ating tubo, ang mangyayari po, mamamatay nga yung ating compressor kasi nabubulunan ho. Dahil nga po sa sobrang iksi ho ng ating tubo, na dapat ganito ho dapat. Ayan, no. Ang laki pa ho ng ang laki pa ho ng gap na tinatawag, no. Kasi ang standard po natin ay 3 meters. So 135 cm ho ito. So kulang pa rin ho, no. Tama sabi mo. So ang payo ko lamang ho sa mga minamahal na technician at mga customer, no. Sa mga technician muna, sa mga minamahal nating technician, dapat mga manay 3 meters po tayo. Okay, para hindi ho dumodoble yung gastos ng ating minamahal na customer dahil nga po napapansin niya na maingay, hindi lumalamig, namamatay bigla dahil nga po nabubulunan na ito yung magiging sanhi, no, ng pagkasira agad ng kompresor dahil nga po ito isang taon pa lang, nilipat lang ito ay galing sa isang apartment, then nilipat dito, nung nilipat doon na nagka-problema, nang na-found out nga ho natin maiksi po yung tubo. Ito yung malaking posibilidad na makakasira po sa ating kompresor kahit isang taon pa lang. Okay, so dapat ganito ho kahaba, ayan, no. 3 meters ho. Ayun. So ito po yung kulang mga kamaster, no. Ayun, no. So gagawin ho natin, no, para baka sakaling habol pa natin yung buhay ng lifespan ng compressor, no, mapahaba pa natin. Ilagay po natin yung 3 meters na minimum mga kamaster. Okay, so natapos ho kami ng alas 12:31 ng tanghali. So, una ho natin, no? So, yung mga kamaster, no? Yung kanyang power supply, mas minabuti na ho namin na lagyan ng circuit breaker para talagang safe na safe yung ating minamahal na customer. Okay, kasi kanina, di ba, yung plug hindi po masyadong nakalapat dun sa ating outlet. Okay, para walang problema, lagyan natin ng circuit breaker. Okay, so una ho natin, yun. So ang issue kasi dito mga kamaster ay short cycle nga, nabubulunan yung compressor, nanginginig, tapos sobrang ingay, gusto makawala, tapos namamatay. Okay, so since nakauna ho yan dito, tingnan ho natin sa labas kung maingay. Akit na ho tayo. Ayun. So kung nyo mapapansin, ayan o,
Nakahinga na ho ang ating compressor, oh. At ang ating pressure ay 120, 100. Oh, tumataas ang presyo ng gasolina. Yan. Yan, antay muna natin mga kamasir ha, yan, oh. So kasi siyempre kakaandar lang. So ang mahalaga dito, nawala na ho yung ano, no, yung ingay ng compressor na to kasi nga naman sa pahabag nga ng basahan. Yan, punasan natin. Yan. Kasi nga naman short cycle ho yung tubo, mga kamaster. So itong ginawa natin, no, pinaabot ho talaga natin ng standard na 3 meters. Ayan, papakita ko huli sa inyo yung ano, yung tubo na to. Ayan, oh. Ilandang ka lang ho ito, ha. 135 cm. 1 2 3 4 5 6, halos 6 na dangkal mga kamasters. Talagang ang mangyayari nga ho dyan mga kamaster ay talagang short cycle ho yung ating compressor. Yan. So syempre nabubulunan po yung ating compressor na nagiging result ng pagki-create niya po ng excessive na sound level mga kamaster. Yan. Ngayon kapag nag-create ng sound sobrang ingay dahil nga ho nabubulunan yung ating compressor, mamamatay. So ganun paulit-ulit na lang ho yan. So alhamdulillah rabbil alamin, okay na ito. Yan, oh. Okay, so sana no nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician maging sa mga customer na posibleng makasira po ng compressor o ng ating aircon yung mababa o maiksing tubo pagdating sa installation. Okay? Dapat 3 meters tayo, ang minimum 3 meters no sa mga aircon natin. Hindi po tayo pwedeng mas mababa pa sa 3 meters kasi kapag bumaba po tayo ng 3 meters, ang mangyayari po diyan, syempre nga po, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, short cycle, okay, nabubulunan yung ating compressor dahil nga pagkaiksi ng ating piping. So kapag halimbawa maiksi ang ating piping, ulitin ko, so nabubulunan po ang ating compressor, manginginig yung ating compressor. Kapag nanginginig ang ating compressor, magki-create po siya ng sobrang vibration ng ingay. At the same time, maya-maya mamamatay. So hindi talaga tuloy-tuloy yung lamig dahil nga po sa short cycle yung ating tubo mga kamaster. Kung makikita mo ngayon, 'di ba? Masunuri naman ho ang ating compressor eh. Inilagay po natin siya sa standard na 3 meters at alhamdulillah rabbil alamin, ayun na. Okay na ho ito, tahimik na ho siya. Okay, pansin mo naman 'di ba? Kapag halimbawa yung ating compressor ay talagang nakakahinga, okay? Pumasok tayo dun sa standard na minimum length of 3 meters, okay? Kita mo naman, tahimik naman yung ating compressor, walang problema mga kamaster. Hindi na po siya nagki-create ng sobrang ingay dahil nga po yung ating compressor nakakabomba na ng maayos mga kamaster. Ang ating pressure ay 148 PSI. Ayan. Okay. 2,000 years later. No, back up na ho kami, 1:04 ng hapon. So, kung yung mapapansin, bibigyan ko ho kayo ng idea, no. Dati, nung nandito ho tayo, dito pa lang, kung mapapansin mo, maingay na. Talagang maririnig mo na yung ingay, okay? Ngayon, tingnan mo ho. Ito yung ipapakita ko sa inyo yung before. Ito po yung before na ingay. So at ito naman yung ngayon, yan, 'di ba? Wala na yung ingay, yan. Akitin natin para makita nyo.
Okay, kita nyo na yung pagkakaiba mga kamaster, no? Ang pagkakaiba ho nung ano, baba tayo. Yan. Ang pagkakaiba po ng short cycle na copper tubing, kapag short cycle ho talaga, maingay ho talaga ang ating compressor, gawa ng ulitin ko, nabubulunan po mga kamaster. Okay, so okay na ito ngayon. Problem solved ho na tayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.